Now, 3 days to go before the midterm elections, let's talk to COMELEC spokesperson Rex Laujanco about their final preparations. Attorney, thank you very much for joining us again here on the News and Views. Magandang umaga po, Sir Angelo, Ma'am Angela, and to all the viewers of News and Views. Good morning po. All right, spokes, well, it's a Friday. Ilang araw na lang, all systems go. May nakikita ba kayong minor glitches or problems or medyong we're on the right track? We're on the right track po, as scheduled. Yung aming po timelines ay good naman po. Ang nakikita po naming challenges ngayon ay pagkalat ng fake news. Katulad kanina, may kumakalat daw po, huwag daw iwanan ng blank yung mga nagdesisyon na mag-undervote dahil baka daw ma-feedapan. Wala pong katotohanan yan dahil kayo po mismo mag-feed ng balota. Lalabas ang resibo nyo at ipapakita kung may overvote man o undervote at makikita nyo po sa screen mismo yung balota eksakto kung paano po na-shade. So agad-agad po nabibilang, na-save, na-record ang balota nyo at wala pong puwang yung sinasabi na merong mag-shade dun sa mga bakante po ng mga boto. Kamusta naman po yung mga, kasi meron pong mga katanungan na spokes doon po sa transmission of votes. Can you explain it again with us para po sa ating audience also for today, especially yung magkakaroon daw po ng 15 minutes na parang lull without us knowing. Medyo may mga nagdududa daw po kasi doon. Naku, wala pong katotohanan yan. Ito po ang proseso po ng ating botohan. Immediately after 7 p.m., magtatapos ang voting natin. Close voting po yan. Doon sa mga presinto po na meron pang botante, ayon sa batas, kailangan namin po silang pabotohin. So, matuubos muna po sila. At any rate, close voting po, kasunod na yan. At pagkatapos po niyan ay magsusuma na, mag-generate na po ng first 9 election returns. Pagka-generate po niya ng kasunod na ay doon po ipaprompt ng ACM, yung ating EB chairperson, na ikabit na yung kanyang transmission device, whether Starlink po yan o yung Wi-Fi dongle natin o yung USB dongle. Pagkatapos po nun, siya na makapagtatransmit na ng resulta at tatanggalin na po niya yan pagkatapos ma-confirm yung transmission sa 6 na servers. So, ulitin po natin, makapagtatransmit mula dun sa majority party, minority party, PPCRB, NAMFREL at media server at ika-6 pa nga po yung COMELEC server at meron pang ika-7 yung dapat pagtransmitan na whether municipal board or city board of canvassers. Pagkatapos po niyan, tutuloy na po ng pag-iimprenta ng 21 pang election return. At kung makikita niyo po sa lahat ng demonstration namin, wala po tayong nakitang delay. Ang importante po dito kasi makatransmit lahat ng resulta na sa ang publiko. Agad-agad makita ang resulta sa server, maikumpara sa hawak na election return. At ang ordinaryong mamamayan ng bahagi ng presinto, puntahan po ninyo yung election results website. Real time, makikita po ninyo ang resulta mismo sa inyong presinto. I think, Klaro, wala yung 15 minutes na kinakabahala. I think, spokes, ang iniisip ng karamihan kasi ang parang lumalabas, yung 15 minutes resulta, hindi po sa transmission, but yung pagre-reflect sa website, parang ang sinasabi kasi, mauuna muna by 15 minutes yung COMELEC bago po mag-update yung mga servers ng media. Ganun po ba mangyayari, Spokes? Naku, hindi naman po 15 minutes. In fact, baka po 1 o 2 minuto lang yan. Bakit? Kasi po ang unang-una makakatanggap talaga po yung COMELEC server. Tapos po niya, naka-feed na po dun sa media kagad. In fact, millisecond po ang nakikita naming difference dun sa transmission ng server. Pero yung pong minuto na makikita nyo na sinasabi, ito po yan kasi. Yung ating pong server na makatatanggap ng ating PPCR, NAMFREL, media server, naka-airgap po yan sa mga laptops ng ating mga nakakabit na mga from KBP, media at iba pa. Okay. Ang mangyari po nun, purpose po talaga yung para hindi magkaroon ng virus. Yung pong pagkapagitan na yan, magkakaroon po ng issuing o transmitting server. Yun po ang magpapadala ng resulta sa kanila. So ito po ay isa sa safeguards natin para hindi magkaroon ng virus o malware yung receiving server ng ating mga kasamahan sa media, PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party at iba pa. At yung 15 minutes po, hindi po yan lull. Makikita nyo po kagad kasi sa website namin, makikita nyo po kagad dun sa server. Yun nga lang, para makuha ng mga laptops ng ating mga journalists, reporters, and media, meron po talagang ilang minuto dahil kailangan mag-transfer between servers. Yeah, thank you for clearing that, Spokes. No? It's similar to the United States also. May difference lang ng a few seconds o minutes
kasi para nagva-virus check, may transmission problems. Spokes, I'd like to get also to may umiikot kasi sa social media about shading, no? While we experience firsthand the machine and to shade, paki-explain po sa mga kababayan natin about paano mag-shade. Kasi parang yung may lumalabas, masyado daw mabigat yung pen, masyado malaki yung pen, manipis daw yung papel, baka magtumagos sa kabila. Ang daming umiikot po na chismis. Baka you can clear it up, Spokes. Naku, tama po yan. Una po sa lahat, ang ating pen napakagaang, manipis naman. Tama rin po kayo, makapal yung dulo. Ang purpose po niyan, sinadya yan, nang sa gayong walang ambiguity, wala nang pagtataka, wala nang pagdududa. Pag idinikit nyo po sa bilog at yan ay boto nyo, counted na po kagad yan. Dahil po maabot na kagad sa 15 to 20% yung shade natin. Isa pa yung papel, tama rin po, manipis. Yun naman po ay sinadya natin talaga. Una, laban sa jamming. Ikalawa, para po makatipid ang pamahalaan. At kita nyo naman po, malukot, tumagos, walang problema. Bakit? Ang mga bilog po nakatabi ng mga pangalan ng ating mga kandidato, magkakalayo. Imposible po na magkadikit sila. Imposibleng mamarkahan yung magkatabi unless sasadyain po talaga. Pag sinadya, makikita naman po natin, guguhitan talaga. Doon naman po sa likod, tinignan na po natin at pinakita natin sa lahat, walang magkatapat na bilog sa first page at sa second page. So, imposible rin po na bumoto sa harapan ay mabubutuhan sa likod na wala pong katotohanan lahat yan. Kanina po may nag-circulate din dyan daw po sa butuan na merong pong nag-final testing and sealing, hindi daw po nagtugma yung manual count at yung pong lumabas sa ER, may discrepancy daw po. Ito po ay mano-manong binilang at pinabulaanan na ng ating mga election supervisors, election officers, pati na rin ng mga teachers. Fake news po ito. Talagang meron pong gumagawa ng paraan. Hinahanap na po namin yung nagpakalat na yun dahil balak pong kasuhan ng COMELEC na. Yeah, before I move to Angel, in relation lang sa sagot mo, Spokes, it's good you mentioned it. Sinabi mo yung pen is specifically designed na kahit hindi mo i-shade talaga, idikit mo lang sa actual, sa balot, sa circle, pasok na sa threshold. Is that right? Tama ba ang dinig ko, Spokes? Tama po kayo dahil yung pong pagkakatuldok, pagkakalapat ng dulo ng tip niya na medyo makapal na po ay halos equivalent na yan sa 15 to 20%. Tinatanggal na po kasi natin yung ginagawa dati na masyadong pointed, pag masyadong manipis yung tip, tutuldukan ng napakaliit. Yun nga po ang problema Hindi mabibilang yan pag masyadong manipis po ang ating shade. Okay, thank you. Okay, Spokes, yung tanungin ko naman din po yung mga election hotspots natin na air, especially yung sa Abra, yung may nasunog po na eskwelahan. Ano po yung update doon? Meron na po ba tayong bagong polling precinct for that area to make sure na hindi po madidisenfranchise yung mga botante doon? Gaya po ng nai-commit ng COMELEC, pag kami ginawa pong panununog, pananakot, hindi po tayo lilipat ng paaralan. Nangyari po sa Dadangla Elementary School sa Bangged, sinunog, hinihintay pa namin ng report po kung ito'y arson o sinadya. Pero sinadya man o hindi, doon pa rin po gagawin ng ating butuhan. Hindi natin papayagang malayo o matapot yung ating mga kababayan, ma-inconvenience pa, malayong pupuntahan. So meron naman pong dalawang buildings na hindi nasunog. Yung unang building, yun po ang gagamitin natin na administrative area. Yung ikalawang building, gagamitin po natin sa mga priority polling place, senior citizens, PWDs, at mga pregnant women. Nagtatayo na po kami ng makeshift polling centers dyan. Nang sa gayon, hindi mahirapan yung ating mga kababayan, yung barangay po dyan, dyan na rin sila boboto. At isa pa pong nakita nyo, sapat pinatunayan namin yan. Yung araw po na yun, dapat ng umaga nakaschedule ang FTS. Dahil nangyari, nasunog nga po, na-delay lang po ng konti. Pero nung na-restore ang power doon po sa paaralan, nung hapon din, alas 2 ng hapon, tinuloy ang final testing and sealing. Kaya po naganap, nung araw din yun, walang delay po tayo. Alright, sige, maraming salamat at good luck to us. Mensahe na lang po sa ating mga botante. Last minute message. Oo, para po sa election natin sa Lunes na. Opo, maraming kumakalat ng mga fake news po. Ang sinasabi po natin, huwag po kayo maniwala dyan. Tignan niyo po ang Facebook page ng COMELEC, yung aming Twitter, yung aming pong iba pang mga social media outlets natin katulad ng sa Instagram ng COMELEC at ang aming website. Yan po ang totoo at tunay at trusted sources of information at ang mga partner natin ng mga media authorities po tulad po dito sa ating kausap, ang News and Views. Kita niyo naman po, pinabubulaanan ang mga fake news, disinformation at misinformation at nilalabas po natin ang totoong impormasyon. Bakit? Dahil pag tama po ang impormasyon ng hawak nating lahat, tama po ang ating pagpapasya sa araw ng halalan. Maraming salamat po. Maraming salamat, COMELEC spokesperson Rex Laudianco.